Pagdating po sa sinubmit niyo po sa amin, ano? Pakikita ko lamang sa inyo, Ma'am Jovita Aragona, na lagay lang po natin sa sa projector. Mr. Chairman, ilalagay ko lamang po sa projector itong mga dokumento natin para mas maliwanag po. Pwede ko nating i-share yung share screen, please. Okay. Okay. Sige po, sandali lang. Ito po, Ma'am Aragona. Pakikita ko po ito. Sinubmit nyo po ito sa amin. Nabid nyo na po ito eh. 2018 po. Meron po tayong bidded sa inyo na desktop. Ang desktop po nagkakahalaga ng 6.9 million, no? 6.9 million. At dito po, ang nanalong bidder ay yung Masangkay Computer Center. At ang notice of award ay nung February 2019. At yung pong notice to proceed is June 4, 2019. Okay. So 6.9 million. Aware kayo dito, 2018 to, ma'am. Ma'am, can you use your mic? Mic, please. Can I refer this to our senior manager, Alex Gabuya? O sige, Alex Gabuya. Sige. Okay. Tanda mo itong 6.9 million na biniding ninyo? Yes or no? 2018. Sorry sir, hindi ko po matandaan. Siguro po yung meron kaming SBAC. Ano ba ang posisyon nyo sa PhilHealth? Acting Senior Manager po ng IT Management Department. Okay. Sige, i-remind kita. 6.9 ang binili nyo. Yan sa kasunod na slide, makikita nyo kung anong klase yung binili ninyo. Yan. Yan ilagay nyo sa PhilJebs. Gumawa kayo ng bid documents noong January 2018. Ang pinos nyo is 6th Gen i5. Okay? Maliwanag. Ngayon, ang nanalo si Masangkay. Ayan, galing sa inyo yan. Masangkay Computer Center. 6.9. At bumili kayo ng 111 units ng desktop. Pag dinivide mo yung 6.9 million sa 111 units, pumapatak yan 62,000 each. Tama ba ginawa ninyo, Mr. Gabuya? Desktop, 62,000. Tapos, ang mabigat sa ginawa ninyo, Mr. Gabuya, babalikan natin itong inyong... Before that, Deputy Finance, can you reply? Ha? Will the resource person reply? Sino yan? Si Engineer Sino ba? Gabuya. I thought you're Gabuya. Ayun pala, go ahead. Ayan na, andyan siya. Siya tinatanong ko. So, Mr. Chair, siya po... Can you tinatanong. reply? Kasi kanina sinasabi mo hindi mo alam. Yung pong detalye po hindi ko po alam. Ito pong specifications, alam po. Okay. Yung specification, nung nilagay nyo to, 2018, 6th Gen, i5. Nung panahong 2018, ang uso na dyan, 8th Gen. Kumbaga, bumibili kayo ng luma. Nagpo-procure kayo ng lumang mga desktops. At ang isa pang malaking pagkakamali nyo at lumalabag kayo sa batas, dahil sinasabi ng batas, under
General Appropriation Act of 2018, ha? Dapat nagpo-procure kayo sa PSDBM na kanina sinabi ni Ma'am Jovita Aragona. Bakit kayo nag-bid pero ang sinasabi ng batas, doon kayo magpo-procure sa PSDBM? Bakit? Sir, sa IT Management Department po, wala pong kinalaman sa kung saang ibibid. Yun po yung sa... Ano, no? Paano? Yung pong pagbibid po, kung kahit kung saan ibibid, kung public bid, yung mode po ng procurement, sa ano po yun, sa Bids and Awards Committee po. So, wala po sa IT. Wala sa IT. Wala po. Sa Bids and Awards Committee po yung mode. Sino ang nag-submit noong mga preparation? Di ba IT department? Yes po, sir. Oh. Correct po. Sino may command responsibility? Si Ma'am Jovita Aragona being the head of the IT sector. Bakit kayo magsasalang sa bid committee nang hindi manggagaling sa inyo? Sa inyo nang gagaling, sa inyo nagsisimula. Kayo ang nagpe-prepara, dinadala ninyo sa bids committee, at sila ang nagpa-process. Ngayon, okay. Isa pang nagugulat ako na ito una, mali na dahil sinasabi sa PSDBM. Ang PSDBM po, Mr. Chairman, yan po yung tinatawag po natin na lahat po ng supply ng gobyerno, meron po silang specific na presyo. At kumbaga, doon lang po tayo dapat bumili tayo mga ahensya ng gobyerno. As a matter of fact, miski tayo, dito sa Kongreso, kung bibili ka ng laptop, bibili ka ng desktop, bibili ka ng pad, bibili ka ng mga bond paper, lahat yan, doon mo kukunin. But dito, you have violated the law dahil nag-bid kayo. Ang mabigat, Mr. Chairman, yung nanalo sa inyong bidder, yung Masangkay Computer Center, blacklisted na sa inyo. Noong 2015 pa. Tapos, pinanalo pa ninyo. Ano masasagot niyo dito, Ma'am Aragona? Bids and Awards. Actually, sir, yung pagbibid na nasa procurement namin yun sa Bids and Award, tama po, yung specification manggagaling po sa amin. Meron pong terms of reference. So, generic po yung terms of reference na yon. So, yun yung inaapurbahan ko sa level ko. So, tapos, ifo-forward ko yun sa IT, sa kanila for the canvas. And then, it proceeds to the, to the bidding process ng back namin. So, hindi Bids nyo ba and Awards chinecheck, Committee. Ma'am Jovita Aragona, na yung bang binibili nyo mga desktop, luma? Ito po, baka kasi may revision 1, revision 2 kami ng ISSP. Meron yung revision yung unang-una, tapos pag may update yan, may revision 1 and then revision 2. Ma'am Aragona, yung tanong po ni Deputy Speaker Fernandez, sige, andito po ba yung Bids and Awards Committee natin? Kasi pagka tinanong mo na ng presyo, ililipat ka sa Bids and Awards Committee. Oo. Pag tinanong mo naman ng policy, iniiba na naman. Ang tanong ni Deputy Speaker Fernandez, bakit luma ang ginamit yung specifications? Yun po yung minimum kasi yun na namin na tech specs. Binabago po namin every year po namin binabago po yan. Hindi. Okay. Paano naging minimum yon, Mr. Gabuya? Nung 2018, dun nyo nilagay sa PhilJebs. Gumawa kayo ng dokumento, sinabi nyo na ito ang bibili namin. 6th Gen i5. Nung 2018, 8th Gen na tayo. Parang ganito, ako may cellphone, iPhone 11. Okay? Ngayong taon na to, ibibid ko to. Bibili ako. Ba't ko ibibid yung iPhone 9? Luma na yun. Pero, ang presyo na pinanalo nila ay yung presyo ng taong yun. Deputy Speaker Fernandez, tama ba yung analysis ni Deputy Speaker na, or sa aking pagkakaintindi, pagka ginawa ninyong mas mababa ang specification, if later on, mas mataas yung kalidad niya, pwede nyo nang itaas ang presyo?
Yung pong specifications namin is minimum requirement po yun. So pwede siyang mag-bid po ng mas mataas. Kaya nga, policy kayo, pupunta sa bids and award. Opo. Pagka kumbaga po sa cellphone, ang binigay ninyo na cellphone ay mababang klase, pagka po ginawa ng committee na in-increase ang quality, then they can increase the price. Hindi na po kasi may ano po siya, may ABC po siya. Ibig sabihin, hindi dapat siya tataas dun sa approved budget for the contract. Hindi siya pwedeng magtaas po. Mr. Chairman, in the first place, yung sinasabi nilang minimum specification, hindi na po dapat nangyari yan. Kasi sinasabi nga na sa GAA, no, pakikita ko. Ayan po sa ito muna sa ayan. Ano sinasabi ng 2018 General Appropriation Act? Section 23. Use and procurement of information technology equipment, the amounts authorized in this act for information and communication technology shall be used for the provision of personal computers, inclusive of operation system, basic software, and other essential electronic devices to their respective official and employees. Deputy Speaker Said Fernandez. ICT equipment shall be procured exclusively from the procurement service, which is a DBM. Bakit kayo nag-bid? Samantalang sinasabi dito, kunin nyo na, doon nyo bayaran sa PS-DBM kasi doon, mura. Mr. Chairman, gusto ko lang mapakita sa inyo. Yung next slide. Gusto ko lang itanong sa'yo, kasi, di ba, kung nag-bid sila ng ganun, at ganun nga ang binigay na specification, dahil sinasabi mo obsolete na yon, edi wala din kwenta. Opo, parang iPhone 11 ngayon. Tapos ang ang uso na sa panahon na to, binili mo yung iPhone 8. Yun ang ginamit mo. So, yung features nung ngayong panahong to, na binili na sila sa ganitong presyo, lugi na ang gobyerno. So, ang iPhone 11 na presyo, pero yung mas luma na iPhone 8 ang binayaran nila. Ang binayaran nila. Ito nga, Mr. Chairman, pakikita ko lang sa inyo. Kasi ito Okay, nga go yung presyo nung ginawa nilang pagbili. Ayan maliwanag Ayan tingnan nyo dyan sa, desktop computer, sabi ng PS-DBM, unit price, 39,208. Pero kayo, ang binayaran nyo sa masangkay, 62,000. 111 units, 6.9 million. Mr. Chairman, ang dami na po nilang binabiolate. Binayolate na nila po ang General Appropriation Act of 2018, Section 23. Binayolate din po nila yung National Payment System Act. Nag-violate din po sila dun sa Republic Act 1103, 11023. Hindi ko alam kung saan kayo pupulutin dito, PhilHealth officials, no? Nakakalungkot kasi nga tayo mga nasa gobyerno dapat nagpapatupad ng batas, pero it seems na hindi natin sinusunod kung ano nakatakda sa batas.